Hello. Pinatay ko lang muna yung music kasi baka tayo makapiright na naman. Medyo maigpit ang YouTube ngayon. So kagagaling ko lang sa Home Depot at may binili tayong sandbag. Okay. So bakit ako bumili ng sandbag? Kwento ko na lang, share ko na lang. Kasi one time, kahapon, ang lakas ng ulan. And then, something na nangyari ay, of course, pagkagabi, sobrang lumamig. And ibang mga daan ay nag-froze. So, okay naman siya, yung takbo ng sasakyan. But nung malapit na ako sa work, may parang siguro mga naipong mga wait. So kadarating lang natin dito sa bahay. So ito yung concrete based rack. Ayan, yan yung binili ko. Now, actually, may mga sandbag pang mas mura. And binili ko to kasi double purpose. Number one, kapag next summer ay lalandscape na, and ang plano ko pag na final grading to, ako personally ang DIY. Ako yung mag-aayos, magdi-design, maglalandscape ng front namin, yung gilid at yung likod. So ito kasi base siya pag naglagay ka ng for landscaping. So kapag hindi ko nagagamitin, and then ito yung isa sa mga primary na una kasing ilalagay ito pag naglagay ka ng rack or whatever na ilalagay mo pang landscape. Ito kasi yung nilalagay. So at least makakatibid pa rin ako kahit papaano. So ngayon ilalagay natin siya, ilalagay daw siya sa may axle. So sa may gitna para siya, yung traction niya sa gulong. So ito yung papakita ko sa mga feature ng truck. Although ito yung feature talaga ng F-150. I don't know sa iba. Ayan, dito. Ayan. Tapos ito yung kung aakyat ka. Yan. Diba? Tapos yung binili ko sa Amazon, yung tuno. Okay. Ano to? Hirap mag-vlog. Ay. Gagawin natin, ilalagay natin siya sa may gitna. Ilalagay natin to. Dumi ng jacket ko. Kasi binuhat ko yung kinuha ko yung gulong. Tapos nilipat ko sa Palisade. Bigat. Hindi ko nakakal ito. Okay. Ay! Ilalagay ko siya. Wait. Hop. Tapos, higit na ako siya dito sa may axle. Yan, sa may gulong. Dito. Wait. Kailangan kuha muna ako ng papatagin ko siya. Ay!
dapat pero pag kinulang kung sa tingin ko kasi 100 ano na to more 55 pounds and 55 to 100 pence almost 50 pounds na siya which is okay na hinihinga na ako. Ito pa lang. Of course, grocery bag. Alam nyo, itong grocery bag namin, habang tumatagal, dumadami ng dumadami. Kasi pag nakakalimutan ng asawa ko, yung grocery bag, bumibili siya. Naiipon na yung naiipon. So, ang ginawa ko, nagdadala talaga ako ng extra dito sa sasakyan, kahit dito sa kabilang sasakyan, nagdadala talaga ako ng extra na grocery bag. Kasi imbis na makatulong, save the environment para hindi ka na bumili ng plastic. Although, hindi na naman sila nagpa-plastic. I think it's quite enough. Tapos, ako makakatulong pa to. Hindi na naman yata panghalo. Hindi na naman sigurong to. Siguro hindi na mag-i-slide yan. Okay na rin yan. Pero kung kukulangin pa rin, kasi mag-i-snow sa, ang forecast mag-i-snow sa Wednesday, 65%, 85% sa Thursday. So, inanda ko ng sarili ko kasi first time kong nagkaroon ng truck and hindi ko pa na-experience nila yung pag-wiggle. Kasi, aray ko, ito wala tayo. Kasi yung iba, ang truck kasi, ito kasi is FX4. Ibig sabihin, option mo lang yung gagamitin mo yung 4x4 or yung 2-wheel, yung front. Mayroong F150 na 4x4. Automatic na yun. 4 na gulong na yung sabay-sabay silang iikot. Ito kasi, yung front lang. Tapos kung may itutow ka or something na kailangan mag-off-road ka, so may option doon na 4H or 4L, yung 4-wheel na high or low. Yung 4-wheel na H, yung talagang traction niya parang madiin. Something ganun. Binasa ko lang sa Google yung kaibahan. Tapos yung 4L, yung light lang siya pero 4-wheel pa rin. So hindi ko pa natatry yung dalawang yun kasi yung 4H kasi hindi siya recommended kapag dry yung kalsada. Kasi madaling, gaya yung sinabi ko, madaling mapupunod yung gulong mo. Yung 4L is a light lang siya. Tama lang siguro. So itatry natin yan kapag medyo nararamdaman mo na kailangan mong gamitin yun. So, yun lang muna siguro i-share ko about my truck. Naipangako ko sa inyo pala na mag-usapan natin yung mga later. Pero siguro mga couple of days muna. So yun yung muna yung base truck. Lagi ito yung 4. So plano ko, may napanood ako sa YouTube na gumawa sila ng pangharang na ganito. Lalagyan nila ng kahoy doon para hindi daw gumalaw. Pero I don't think nagagalaw to kasi solidong concrete,
yung rack, maliliit na rack lang siya. So I think hindi siya. Tapos naka ano naman siya. Ano nga tawag dito? I forgot the name. So I don't think so na gagalaw siya. Para lang nakatungkod, may tungkod ka eh. Wait. Oy, salamat nga pala sa mga nanood ng aking vlog. Sa mga nag-comment. So, double check ko naman yun. Wait, kalimutan ko palang ibaba. Baba ko muna yung tunog cover. Mura lang itong nabili ko sa Amazon. Ito, $500. Iba kasi yung sa mga shop. I think naikwento ko na sa inyo. Mahal kasi yung tunog cover. It will around $800, $700, may mga 7 depende sa brand name. Ito kasi is Vivor sa Amazon yan. So nagkaroon ng Amazon deals, Prime deals. So yun, tinake advantage ko yun. Naging ano lang siya, 520 yung presyo. Tapos ano lang siya, bilis lang. Ito siguro mas mahaba pa yung, mas matagal pa yung ano, yung binasa kong instruction kaysa sa pagkabit. Ayun. Tapos dito ko nilagay yung gulong. So hindi naman ito ginagamit. Hinihintay ko pang mag-decide ang asawa kung mag-drive. Pero once in a while, inaano ko siya, pinapandar para naman tumatakbo-takbo pa rin siya, minute-minute yung makina niya. So yun lang po muna aking may share.